Noong isang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas, nagbago ang takbo ng bansa sa isang iglap. Noong 1972, idiniklara ang martial law. Isang panahong nagdulot ng takot, katahimikan, at matinding pagbabago sa buhay ng maraming Pilipino. Sa likod ng mga batas at kapangyarihang ipinatupad, may mga kwento at pangamba, katapangan at paglaban para sa kalayaan. Sa dokumentary na ito, ating babalikan ang mga pangyayari noong martial law upang maunawaan ang katotohanan ng nakaraan at ang mga aral na naiwan ito sa kasalukuyan. At sa ating paglalakbay sa kasaysayan, pakinggan natin ang kwento ni Tatay Stereo San Pablo, isang 67 taong gulang na nakasaksi mismo ng mga pangyayari noong panahon ng martial law at magbabahagi ng kanyang mga alaala at karanasan sa panahong iyon. First of all, ako nga pala si Mr. Loro San Pablo. Naninirahan dito sa Candelaria, Quezon, pero ipinanganak ng Santa Maria, Bulacan. Sa ngayon, ako ay 67 pa lamang. Wala pang June eh. Sa June, 68 na ako. Ngayon, magtatanong po kami about martial law, kung ano-ano po yung mga naranasan nyo, naranasan ng pamilya nyo, and ano po yung mga kaalaman at nasaksihan nyo during martial law. ang martial law ay idineclare ni President Marcos noong September 21, 1972. Noon ay ako ay second year high school. Sa pagdedeclare ng martial law, yan ay maraming bagay para maisakatuparan ang martial law. Una ay kapag maraming rebellion na nangyayari at maraming kaguluhan, kaya ibinabagsak at idinideclare ang martial law. Idineclare ang martial law noon dahil gawa ng magulo, pinagulo ng tao, nagkakagulo, hindi magkasundo. Kaya si President Marcos idineclare ang martial law na ang kanyang mga kasama ay si General Pabiamber at kasama din si First Lady Imelda Marcos na siyang halos ay umaagapay kay President Marcos. Ang martial law, yan ay walang ipinagkaiba na parang ikaw ay hawak sa leeg at ikaw ay walang magagawa dahil yan ay military. Ang nagpapagalaw diyan ay military. Merong isang pagkakataon dyan na ang isang broadcaster, ang sinabi niya na ang ikagaganda ng bayan ay bisikleta ang kailangan. Pinagbisikleta buong maghapot magdamag si Alier Oreta. At si yun namang isa, yung babae, ay meron ding ginawang kaparusahan. Basta madiniglaan, kumalabang ka sa gobyerno, sa martial law, ikaw ay may kalalagyan agad. Dinanas namin yan, pero yan ay ika nga, alop ang mga tao dahil military yan eh. Nawala ang yung ano mo, yung para sa sarili mo dahil palaging ang iniisip mo ay military. Sila lahat ang hari. Kung ano ang magustuhan nila, yun ang masusunod. Kaya inabot ko yan nung 1974, nag first year college ako. Yun ay martial law na rin. May mga curfew na yan. Talagang buong bansa, basta umabot ka ng alas 12, ikaw ay pipick upin na at magkakameron ka na ng yung kinabukasan ay may parusa. Nakadanas din ako dyan dahil bilang isang estudyante ay naabot din ako ng alas 12 sa karsada. Pero ang martial law ay hindi lahat naman ay
hindi kagandahan. May mga disadvantages at advantages ang martial law. Naging matahimik ang bayan dahil merong curfew ng alas 12. Kaya laang nawala na yung pagkaano ng isang tao, ano bang tawag doon? Yung karapatan. Nabawasan na ang karapatan ng isang tao dahil lagi kang susunod sa military. Ika nga. At siyempre, ang nasusunod, kung anong sabihin ni President Marcos, siyang masusunod lahat. Walang makakabali. Pero tumahimik din ang tao. Matahimik dahil walang magagawa sa military. Ngayon, naging tumagal ng tumagal hanggang sa umabot na yan ng mahigit na 1 dekada, ay wala pa rin nangyayari hanggat sa merong mga kumakalaban. Ang problema kapag ka martial law, ikaw ay hindi ano bang tawag doon, hindi ka sumasang-ayon sa kanilang gobyerno, may sariling kulungan kahit wala kang kasalanan. Lahat ng mga aktivista nakakulong. Basta ikaw ay yung tumutuligsa sa martial law, ikaw ay dadamputin na lang at walang due process na tinatawag. Ikukulong ka na lang. Hanggang sa pagkatapos ng 1 dekada, lumabas si Benigno Aquino Sr., si Ninoy, na siyang talagang lumalaban. Yan ay alam ni President Marcos na si Ninoy ay talagang matalino at merong talagang yon ang makakalaban niya. Kaya nung una yan ay itinapon muna sa US. Pinaalis ng presidente papuntang US. Si Ninoy. Para mawala ang tinik sa kanyang lalamunan, hanggang sa maisipan na ni Ninoy na bumalik ng Pilipinas. At yan ay talagang isinaalang-alang na niya ang kanyang buhay. Dahil alam niyang siya'y papatay na pagdating ng Pilipinas. Kaya inano niya na kahit na anong mangyari, uuwi at uuwi siya. Kaya nagkamero ng istorya na pagbaba ng tarmac ng airport, pinatay si Ninoy Aquino. Na yung mga pumatay na yon ay walang napalabas na kung sino ang nagmanipula o sino ang nag-utos, na yung mga kawaawang soldier na siyang sumalo doon ay halos ay nakulong ng habang buhay din. Pero yung iba ay lumaya na at yung iba ay doon na inabot ng kamatayan sa loob ng kulungan. Magbuhat nung pinatay si Ninoy, nagkamero na ng isip ang mga tao. Nagising sa katotohanan, yung sinasabing demokrasya. Bumaba yung ganyan hanggang sa nagkamero ng tinatawag na people's power. Yung sa EDSA, na nung una ay talagang hindi mo mapababa si President Marcos. Isa ako sa kami pa ang nagbabayad ng piso bawat lakad, kami ang nagpo-produce ng piso, lahat ng tao hinihinga namin para lang magkamero ng Ninoy movement. Na nilalakad lang namin ang EDSA noon, papuntang Malacanang, papuntang Ligarda, lahat ay lakad ang tao. Hanggang sa pati mga kaparian, ang Katolik, ang mga ay umanib na rin. Hanggang sa talagang nakita na ni President Marcos na talagang halos lahat ng tao ay nag-aklas na para sa demokrasya. Kaya yung tinatawag na EDSA Revolution. Magbuhat noon, talagang pinick up na si President Marcos at dinala na ng Hawaii ng mga military ng US. Para na lang mawala ang gulo, mawala ang tension. Yon ang nangyari noon.
umalis na si President. Kaya ang tawag sa kanya ay ousted President. Ika nga inalis siya. Ang nakakapagtaka nga lang, bakit ganun ang Pilipino? Meron ng magnanakaw, pinatalsik na presidente, pero sila pa rin ang nakaupo ngayon. Sila pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Pamuhat nung naging 1986 na yon na umalis si President Marcos, nagkameron na ng revolusyon, nagkameron na ng demokrasya, hanggang lumabas na at ang pansamantalang tumayo bilang presidente ay si President Cory Aquino na asawa ni Ninoy Aquino. Na nagkameron na ng sunod-sunod, nandiyan ang luminya sina Fidel Ramos, sina Macapagal Arroyo, sina Joseph Estrada, hanggang sa nabuhay na yung EDSA Revolution. Kaya hanggang sa ngayon, ipinagdiriwang yung EDSA Revolution. Ang masasabi ko lang dyan sa martial law, merong mga advantages na ika nga ay maganda. Naging ang tao ay sumunod, may takot sa sarili. Maganda, tumahimik, gawa ng curfew at gawa ng military. Nawala nga laang ang ika nga ay yung sa sarili. Democracy nawala. Ngayon, nung nawala na ang martial law, naglitawan na yan, mayat maya, nahandyan na ang yung anong tawag dito, yung nag-aalsa, yung mga rally-rally. Tumaas ang lumaki ang kalooban ng tao. Nawala na yung prinsipyo na ipinaglalaban. Naghalos kanya-kanya, lalong gumulo. Naging matapang ang tao, naging pasaway. Hindi katulad nung unang panahon, nakita ko, kahit na anong sabihin mo, may respeto pa rin ang bawat tao at tahimik. Kaya yun ang kagandahan lang sa martial law. Wala kang halaan, hindi mo kayang ipaglaban ang iyong karapatan, pero mas tahimik nung una. Sumusunod ang tao, pero sa ngayon, hindi sumusunod ang tao. Matatapang. Kaunti laang kaunting usapan laan sa karsada, patayan agad, suntukan agad, away agad. Nung unang panahon, wala niyan. Kahit sino may kasalanan, humihingi agad ng paumanhin. Nandun pa rin ang kapatiran, ang kababaan ng loob at bait bata nung unang panahon. Pero ang napapansin ko ngayon sa ngayon ay nawalang lahat. Kaunting laang, hindi nila nire-respeto ngayon. Ika nga, hindi mo makita yung sinasabi nilang Gen Z, yung mga 80s, pero para sa akin, mas maganda noong unang panahon kasi magagalang ang tao, may ika nga may kabaitan sa kalooban, at higit sa lahat ay mas sa Panginoon yung mga tao nung una. Ang ngayon ay mahirap nang sabihin, pero ito'y isang komento lang at isang opinyon na wala ang pakikipagkapwa-tao ng mga bata ngayon. Kahit na anong sabihin nyo, na wala din ang paggalang sa magulang at higit sa lahat, ang gawain ng mga bata ngayon ay iba. Mahirap na lang i-comment. Pero mas maganda nung una dahil may takot sa Panginoon at may kababaan loob ang bawat tao. Yun lang ang masasabi ko. Hindi ko kayo pinatatamaan. Yun lang.